ang makikinabang nito yung mga OFWs. So okay lang yan dahil para yung dollars na kinikita ng ating OFWs, malaki ang kapalit pagdating dito. Pabor yan. At ang OFWs natin, sila yung bagong bayani. Sila yung bumubuhay sa ating ekonomiya mula noon hanggang ngayon. Kaya salamat naman at binigyan ng pansin ang OFWs. Meron na tayong Department of Migrant Workers. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa tumataas na peso-dollar exchange rate. 58 plus pesos na ngayon ang kapalit ng $1. Ano ang epekto nito sa taong bayan? 58 something, malapit ng mag-59 o malapit ng 60 katumbas ng $1. Nangyari ito noong 2022, mga October, ganyan na naman, naging 58, 59. Pag hindi maagapan, aabot yan for the first time in history maging 60 pesos per dollar. Ano ang ibig sabihin niyan? Ito, Marcos Jr., nangyari noong 2022, ngayon 2024, mangyayari naman. So, ito, merong natutuwa, meron ding mga maapektuhan. Ang makikinabang nito yung mga OFWs. So okay lang yan dahil para yung dollars na kinikita ng ating OFWs, malaki ang kapalit pagdating dito. Pabor yan. At ang OFWs natin, sila yung bagong bayani. Kasi sila yung bumubuhay sa ating ekonomiya mula noon hanggang ngayon. Kaya salamat naman at binigyan ng pansin ang OFWs. Meron na tayong Department of Migrant Workers. Mabuhay ang ating mga OFWs. Pabor na pabor ang mga OFWs itong pagtaas ng peso-dollar rate. Kaya lang, ang kawawa mga consumers. Kasama na dito ang mga OFW families. Consumer, kasi ganito, yung cost of imported materials, tataas yan. Ako, negosyante ako. Example, gumagawa ng sardinas. Kaya mag-import ako ng yung gagamitin sa paggawa ng lata ng sardinas. Lumalaki yung gastos ko sa pag-i-import. So dahil malaki yung gastos ko, production cost, dahil sa napakataas na peso-dollar exchange rate, ang resulta, tataas ang presyo ng bibilhin sa Pilipinas. Yan na, inflation na naman, lalo na sa rice. Karamihan sa ating bigas ngayon, imported. Kasi kulang na kulang ang local production. Kaya ito na, Guinness World Record holder ang Pilipinas. Yan po ang legacy ng Marcos Jr. Number 1 rice importer in the world. Tinalo pa ang China. So dahil bumibili tayo ng bigas, kailangan natin ng dolyar. Lalong tataas yung presyo ng bigas niyan kung hindi ito maagapan. Kaya ang kawawa si Juan de la Cruz, lalo na yung mga daily age earners. Kano lang, 400 pesos, 461 pesos lang ang minimum wage sa Metro Manila. Anong mag-abang pa ng bahay, tubig, magbayad, kuryente at iba pa. Kaunti na lang na iwan pambili ng pagkain, tataas pa ang presyo ng bigas dahil hindi maagapan ang pagtaas ng peso-dollar rate. So, yun po ang epekto nito. Kawawa ang mga consumers, kawawa ang taong bayan, lalong tataas ang inflation, lalo na sa presyo ng pagkain. So, ano ba ang dahilan? Bakit tumataas o humihina ang peso, tumataas ang dolyar? Kung masyadong ma-explain dahil daw sa kaguluhan, lalo na sa Middle East, yung Israel, Gaza, iba pang lugar, kaguluhan. So yung mga investors, pinupull out yung investments nila at dinadala sa US. Doon na sila nag-invest sa US. Dinideposito ba? So, kaya
kung ang mga investors all around the world dahil sa kaguluhan, pinupull out ang investment dinadala sa US, lumalakas ang US dollar, humihina ang currencies throughout the world, hindi lang peso, kasama na ang ibang currencies. Bakit nagkakagulo? Perception ng karamihan na ang US, negosyo niya is magkaroon ng gera para lalakas ang dolyar nila, something like that. Anyway, mga nababasa ko lang yun. Ano ang gagawin ng gobyerno para mapigilan ang pagtaas ng peso-dollar rate, yung aabot ng 60? Ang gobyerno natin, meron tayong international reserve, dollar reserve yan, nasa Bangko Sentral. Ang gobyerno ang gagawin, kukuha sa kanyang dollar reserve at ibubuhos dito sa Pilipinas, magbebenta siya ng dolyar dito sa Pilipinas. In that way, mapipigilan yung paghina ng peso kung magbuhos tayo ng ating dollar reserve. Problema naman kung baka maubos ang ating dollar reserve. Hindi ko alam kung gaano kadami ang ating reserbang dollar. Marami daw kung maubos. So, sa ngayon nata, unti-unti, nag-i-infuse na ng dollar reserve ang Bangko Sentral dito sa Pilipinas para hindi aabot ng 60 pesos ang exchange rate. So yan ang isang solusyon. Isa pa is yung interest rate. Dapat ang Pilipinas napakataas yung interest rate. Kung mangutang ka ba, mataas yung interest, porsyento. Kaya dahil yan napakataas ang ating interest rate, kakaunti ang namumuhunan sa atin. Kaya ang isang solusyon dyan para mapigilan ang pagtaas ng dollar peso exchange rate is ibaba ang exchange, yung interest rate ibaba. Kaya trabaho na yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano yung policy na gagawin nila? Magbuhos ba ng dollar reserve o ibaba yung interest rate? Kaya ang may pinakamalaking sweldo na government officials sa bansa, hindi yung presidente, kundi yung mga Bangko Sentral officials. Kasi yan na, yung trabaho nila, ganun, policy. Ano ba ang nangyayari sa administrasyong ito? Daming magulo sa politika. Kakaroon ng Senate kudita, may maisog rally dyan, may PDEA leaks investigation, sinasabayan pa ng pagtaas ng yung inflation, yun na, yung pagtaas ng peso-dollar exchange rate. Ako. So, kawawa ang taong bayan. Instead na bayan, babangon muli, bumabaon na ba? Sayang ang umasa na budol talaga ang 31.6 million Pilipinos.